to my channel. And today, may bago na naman tayong gagawin sa channel na to. Hindi na naman to makeup tutorial. Pero ngayon ay magko-compare tayo kung sulit ba ang Silly Sponge. Alam ko late na ako sa Silly Sponge mga paganap. Pero I have never tried Silly Sponge myself. Siyempre nakaka-curious din kasi sobrang nag-trend siya sa iba't ibang beauty groups. Lalo na sa Facebook, sobrang daming nagtatag sa akin sa Silly Sponge. And matagal na akong believer. Matagal na akong believer ng Beauty Blender. So naisip ko na gumawa ng comparison video. Beauty Blender and a Silly Sponge. Huwag na natin pakabain tong intro na to dahil alam maraming nabibwisit pag mahaba yung intro ko. I'll do half of my face with Silly Sponge and half with Beauty Blender. So, if you wanna know the result, whether to buy a Silly Sponge or not, please keep on watching. Hello, bitches. Magsa-start tayo with our primer. Gagawin ko pa rin usual beauty routine ko. Gagamitin natin tong Maybelline Master Prime. Gusto ko tong primer na to kasi meron siyang parang glowing effect. Ayan no, parang glowing inside because of you. Charot. Gagamitin kong foundation today ay itong Infallible na L'Oreal 24 Hours Stay Fresh Foundation. Huwag kayong ma-weird out kung medyo iba yung color niya sa skin ko. Mas warm siya for my face. So, maglalagay tayo ng one pump. Okay. Ang gusto ko kasi sa Beauty Blender, since pointed yung tip niya, ang dali niyang i-blend, lalo na dito sa may under eye. Ayun lang, na-mess up lang niya yung aking kilay. Oh, well. Ayan yung natira. So, sa full pump, nagawa na yung half ng aking face. Actually, kung isipin mo, medyo madami yun kasi, ano siya full pump siya. Tapos, halos kalahati lang yung kaya niyang i-cover using the Beauty Blender. Gagamitin na natin yung Silly Sponge. So, itong Silly Sponge na to ay from Elise.ph. Thank you so much guys for sending. And syempre, may surprise ako sa inyo after nitong video na to. So ito yung Silly Sponge ni Elise.ph. Iba siya dun sa mga Silly Sponge na nakikita natin. Yung ibang Silly Sponge ay pahaba siya. Ito pabilog siya. Gamitin ko itong isang kamay ko para mag-pump ng full pump. Ito yung full pump. Ang technique daw dito ay isi-spread nyo muna siya hanggang makover lahat. And then, tsaka na siya i-pat para magkaroon ng coverage. So, isi-spread muna natin. So, dito sa nose area, medyo nahihirapan akong i-apply siya. Siguro, mas maganda na paggagamit kayo ng Silly Sponge, unahin nyo nga muna yung base nyo bago yung eyes. Ayun lang, mahirap lang siya ilagay sa mga smaller areas. And then yan, since na-spread na natin, i-dab-dab for full coverage. So, try ko pa rin siyang ilagay sa mga creases. As you can see, ayan, ito yung natira ng Silly Sponge for the full pump. And ito yung natira ng Beauty Blender. So, ito na nga yung itsura after blending with those two beauty tools for the Beauty Blender. Parang sobrang tagal ko na kasi siyang ginagamit. So, may place na siya sa puso ko. Kapag nagbabrush ako, parang feeling ko hindi pa rin siya kasing flawless nung finish. Yung excess na product na napupunta sa face, ina-absorb niya. That dual-ended pa siya. May kayang-kaya niyang i-blend yun dito sa under eye and tapos para sa larger parts ng face, gagamitin natin yung larger side ng Beauty Blender. Pang baking, di ba maglalagay ka ng dry na powder underneath your eyes. Kaya lang, cons niya sa akin, first, it's super pricey. Kasi parang 1,000 pesos siya. Unhygienic nga siya. It tends to get molds kapag hindi siya na-dry ng maayos. Kasi feeling ko medyo hassle din yung kailangan mo siyang basain every time. Kunyari, nasa labas ako, tapos nga sa kotse ako magme-makeup. So, kailangan ko pa siyang, may dala ako lagi na parang spray para lang magamit siya. So, for the Silly Sponge. Actually, nagulat ako na okay pala yung Silly Sponge. Kasi dati, hindi ako believer ng Silly Sponges. Kasi kala ko parang another
fad or parang ano lang siya, ganon, another pakulo from the internet. Sobrang laking tipid na nagagawa niya in terms of foundation na usage kasi kita naman natin na mas marami talagang na-save na foundation. Hindi siya kailangan ng water in direct application na siya, diba? Sin gaganunin mo na lang. And cheaper siya kasi ano lang siya, less than 1,000 pesos. So, ang laking tipid nga niya. Finish-wise, okay din naman siya. Parang, for me, nag-at par naman sila ng Beauty Blender at saka ng Silly Sponge. Parang same lang yung naging finish niya sa aking face. Ang cons nito for me, first is, mahirap siyang hawakan. Kung gusto mo siyang iganon, medyo mag-aalangan ka kasi baka mag-break. Sa shape niya, medyo may problema ako rin. Siyang pointed tip na perfect siya for here. Since bagong labas lang siya sa market, kasi dumating siya sa package ko na ganito, naka-plastic. Wala siyang parang definite na parang expiration date ba. Unlike yung Beauty Blender, alam ko dapat every 3 months nag-change ka ng Beauty Blender. That's it for me for my review of the Beauty Blender and the Silly Sponge. Sana may natutunan kayo today. Alam niyo naman, hindi ako ang pinakamagaling na mag-review dito sa YouTube. Gusto ko lang din siya itry para sa mga taong hindi pa natatry. Ako na ang nag-try para sa inyo. Parehas products ay magandang itry. Beauty Blender, matagal na siyang sa industriya. I mean, hindi naman siya gano'ng katagal, pero alam mo yon, medyo it made its name already in the beauty industry. While the Silly Sponge is emerging pa lang siya sa beauty community, diba? Parang bago-bago lang siya. Maraming mixed reviews, ganyan. Pero for me, it's worth a try. Hindi ko tatapusin yung judgment ko after nitong review na to kasi medyo unfair siya for Silly Sponge kasi nga, ngayon ko lang siya ginamit. Unlike itong Beauty Blender na sobrang tagal ko na siyang ginagamit. Siyempre, kabisado ko na siya. Yung parang marami ko pa siyang pwedeng pagdaanan. Yung ganon. Pero application-wise, nakikita niyo naman na halos same lang sila ng Beauty Blender. Cost-wise, cheaper ang Silly Sponge. Itong Silly Sponge ay very promising. It's really worth a try. Kung ikaw, matagal ka nang gumagamit ng Silly Sponge, just comment it down below kung ano yung thoughts mo about this product and bakit mo siya mahal. And kung hindi mo mahal yung Silly Sponge, comment it down below. Also, meron lang ang final na naisip. Kung ikaw yung nag-speculate ng Silly Sponge katulad ko dati na kasi nga ayoko dahil hindi niya ina-absorb yung excess product, may naisip akong cheaper version. Bumili ka ng mga ganito, mga cosmetic wedges, yung mga sponge na mura lang. And kung feeling mo excess yung product, lagay mo to sa face mo at hayaan mong siyang mag-absorb ng mga extra product mo. Then again, this is Helen on Fleek doing the worst review here on YouTube. Pero sana may natutunan kayo. And this is not a mockery. It's just I am accepting my mistakes. Kung gusto niya rin mag-try ng Silly Sponge, meron tayong discount code. Wow! YouTuber na ako! So, yung kailangan niyong gawin is first, i-follow nyo si elise.ph and of course, me on Instagram. And then, i-DM mo kay elise.ph itong screenshot, itong pest na to. Screenshot niyan para sa kanya. Ma-avail nyo ang 70 pesos off of the Silly Sponge. So, you'll get it for only 250 pesos. Ito na nga yung final result. Titigan nyo na ng matagal yan para isipin nyo kung kukuha ba kayo ng Silly Sponge or hindi. Or Beauty Blender or Silly Sponge. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. I'll see you guys on my next video. Bye!